Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan kapapasok lang. Diyos ko po, nagimbal ang lahat sa balitang ito. General Torre kumpirmado na PBBM na shock. Patungkol po riyan mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Balitang Bayan TV. PH mga karami natin Balitang Bayan PH yan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may isi-share lang po ako sa inyo mga kababayan. Si President Bongbong Marcos Jr. po ay naglabas ng isang napakatinding mensahe. Eto po. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kababayan kasi napaka-importante po nito. Eto mga kababayan. Yan eto. Basahin ko po para sa inyo our crackdown on illegal drugs, smuggling, illegal gambling, private armed groups, human trafficking, and criminality has also strengthened significantly. Nako, talagang napakataas po talaga ng pinagbago. In ways that are not only effective but legal and lawful. Indeed, police operations are conducted as human, as truthful, and as bloodless as possible. So yan mga kabayan, mula po ito kay President Bongbong Marcos Jr. from News 5. Kinilala ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga reforma at tagumpay ng Philippine National Police. Higit ng Pangulo naging as human, as truthful, as bloodless as possible. Ang daming siguro. Ang pagsasagawa nila ng operasyon. Nako po mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dyan? Bloodless daw. At saka nagtatrabaho daw sila para sugpuin ang droga. Smuggling, mayroon ba sa smuggling? May nabalitaan na ba tayong may nakulong sa smuggling? Illegal gambling, yung Pogo, di ba? Oo, very good. Ibaban daw ang Pogo pero pinag-uusapan sa Kongreso na i-upgrade lang. Nako po. Mukhang babalik ang Pogo. Mukhang magkakaroon tayo ng flood control project 2.0. Nako naman. Talaga makatao daw ang ngayon, operasyon ng mga pulis. Kaya nga makatao talaga ang operasyon yan ng mga pulis. Kita mo. Sa Davao City talagang makatao po ang mga pulis, di ba? Yung criminality, yung criminality. Yung mga krimen na nagaganap sa ating bansa. Kumusta yung crime rate? Balita niyo naman, di ba? Mga mainstream media, kumusta yung mga crime rate natin sa mga presinto, di ba? Dapat binabalita rin yan ng mainstream media kasi ngayon marami namang pero walang binabalita. Di ba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan sa bloodless as possible ni President Bongbong Marcos Jr. Eto na yung natin si General Torre. Pakinggan po natin itong balitang ito. Eto na po. Ito po yung sinabi po rito sa isang tweet. Ayon po kay Brigadier General, Police General. Mahirap magkamali. Tinignan ko yung niya. Police Brigadier, tama naman, Brigadier General Nicolas Torre III. Ay minamanipula lang daw po ng mga naka-assign ng mga hepe ng pulis sa Davao. Yun pong records para magmukhang mababa ang crime rate sa Davao City.
So yan mga kababayan ha, sa dami-dami po na naging chief of police dyan sa Davao City, bakit ikaw lang? Ha? General Torre, bakit ikaw lang ang nakapagsabi ng minama-manipulate? Di ba? Oh, bakit ikaw? Dami yung naging PNP chief. Pati nga si Senator Bato eh. Ibig bang sabihin si Senator Bato na naging happy po siya dyan sa Davao City, minamanipulate lang? Ha? Patunayan nyo po yan na General Torre, wag po ninyong kasi sinasiraan nyo po talagang Duterte, no? Siguro ko itong si General Torre ipinadala sa Davao para magkalat. Ha? Ano sa palagay nyo mga kababayan? Kasi sa dami-dami po, di ba? From the start, no? Ng pamunuan ng mga Duterte dyan sa Davao City, bakit itong si General Torre lang, ha? Ang naglabas ng ganitong statement na minamanipula yung records. Oh. Dapat maglabas talaga dito ng no? Ebidensya. Sabagay mga kababayan, abang-abangan lang po natin, pero dapat dito si Senator Bato nagsalita na dapat palitan na ito at palayasin na po sa Davao itong si General Torre. Kasi hindi po siya nagdudulot ng kapayapaan kung di kaguluhan ang idinudulot dyan sa Davao City. Grabe, no? Kaya yan pala ang dahilan kung bakit niya binabalasa. Police Brigadier General Nicolas Torre III. Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crime rates. Ang bottom line, hindi tama ang numero na pinagre-report sa atin ng station commanders na pinagpapapalitan ko. And because of that, hindi magiging tama ang programa na Ops, teka lang. Pinagpapalitan daw. Ha? Kaya kailangan mga kababayan, ma-check talaga yung records na yan. Hindi pwedeng kabago-bago nyo lang dyan, ipalitan niya lahat ng mga records dyan. Diba? Hindi ka po Panginoon nalaman mo, isang tingin mo lang sa records na yan, oy, may mali, kailangan palitan natin to. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan may basihan ka kung bakit mo papalitan yan. At kailangan makita po ng mga, kahit hindi na buong bansa, ng mga Davaoenyo na lang kung ano po yung records na yan. Diba? Pero much better kung makita rin natin, di ba? Iba talaga si General Torre, mga karabin natin, no? Talagang iba po yung galing nito. Kasi tingnan mo, isang tingin lang sa records, may mali agad eh. Papalitan. i-implement natin. Tignan nyo isa sa pinakamtahimik. Ano kaya? Ito problema no? So gusto mong sabihin, General Torre, na pinakamagulo o pinakamaraming krimen na nagaganap sa Davao City, baliktad yung nangyayari talaga. Ang katotohanan talaga, pinakamaraming krimen sa Davao, hindi siya pinakatahimik. Nakailang beses akong pumunta sa Davao Basahin natin yung tweet ng mga taga Davao. Ito, tinweet ni Karen De Santos. See, the demolition job of the Duterte is already happening. Pero hindi kayang mamanipulahin ng mga PI na ito ang alam mismo ng mga residents of Davao City. Dapat kayo mga residente ng Davao, pumapalag kayo dito. Kami mismo, ito taga Davao to si Karen, kami mismo ang kinakalaban nyo, mga bayarang pulis kayo. The low crime rate is very real. You kiss us. Kino-question nyo. Ako po, ilang beses ako napunta sa Davao. Totoo po yun. Pag sinabi po nila na pwede ka madaling araw lumabas, literal po madaling araw kasi alam nyo naman ako, pagkatapos ko mag-vlog, abutin ng madaling araw, tapos mag-edit. Magugutom po ako niyan. Wala na pong pagkain sa hotel na tinutuluyan ko pag nasa Davao ko. Alam ko na routine ko May mga kinakainan po ako ron. Yung mga magdamagan sa may mga nakaparadang jeep, meron po dyan. Madilim na lugar po yun. Hindi ako natatakot kasi yun yung isip ko Ito ang pinaka mapayapan lugar. Hindi nakakatakot gumala kahit madaling araw o gabing-gabi sa Davao City. Lowest ang, sa totoo lang,
Ibig mo sabihin, peke pala yun. Ting madaling araw, naghahanap ako ng Isidro Balbacua, minsan yung bulalo. So yan mga kababayan, peke na talaga yan ngayon kasi ginugulo na nila eh. Diba? Wala na pong, sabi nga ng iba, wala nang katahimikan dito. Dun sa kanila, wala na daw katahimikan mga kababayan. O kayong mga taga Davao, mga kababayan, mag-ano nga kayo, salita kayo, mag-comment nga kayo dyan sa comment section kung ano ba talaga. Anong klaseng pamunuan ng PNP dyan ngayon. Kasi ang pagkakaalam ko mga karibin natin, ang PNP po ay under the authority of the mayor, di ba? Kasi dun sa isang nabasa ko nung nag-research ako, for example, may mga operation, di ba? Nagpapaalam muna, sir, may ganito or something. Nire-respeto po nila yung mayor. Pero dito po sa pagkakataong ito, no? Iba po yung nangyayari. Wala pong respeto ang PNP sa mayor. Ano ba talagang mas mataas? Yung PNP chief or yung mayor? Kasi commander-in-chief po ang mayor ng isang city, di ba? Lahat ng mga authority dyan, hawak niya. Kaya nga itong minsan kapag may ginagawang kalokohan ng isang mayor, no? At ang police, no? Diyan sila nagkakabanggaan. Diba? Napapanood natin sa mga pelikula, di ba mga kabayan? For example, gumagawa ng kalokohan yung isang mayor. Tapos, magpapaalam sana yung pulis sa operasyon nila. Tapos, bigla na lang, bulilyaso agad. Pero, ito naman, kakaiba naman ito mga kabayan. Kasi yung pulis naman po, yung, diba? Parang, operation nila sa mga Duterte to. Tama po yung sabi kanina, yung demolition operation, ano bang tawag dyan? Importante, alam ng taong bayan na hindi po totoo yan. General Torre, bakit? Ito na lang last, no? Tanungin lang natin, baka sakaling sumagot. Bakit nga ba? Bakit nga ba sa kadami-dami ng naging PNP chief, ikaw lang, no? Ang nakabisto, ng mga records na yan. At isang tingin lang, papalitan agad. Let's say naman, let's say, in-examine talaga. In-examine yung mga records. Papalitan agad-agad. Diba? Hindi pwedeng palitan yan. Yan po ang kumbaga sa blatter, yan po ang blatter. Pag pinalitan mo yan, mag-iiba na yung istorya. Yung ba ang gusto nyo? Magkaroon sila ng ibang records to make them clean, di ba? And to make the previous PNP chief chiefs kasi marami, di ba? Dirty, mga dirty cops. Ano talaga ito Ano sa palaga, sip-sip ba itong siya, no? Gusto yata nitong maging chief of staff. Mga kababayan, or maging palitan si Marbel, ito na lang yung ipalit. Magaling to kasi isang tingin lang, mali yung records. Nako, talaga naman Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion? Sa video ito, i-comment lang po sa baba sa ating comment section para at least malaman po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po.